Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko, ako po si Jackie. Ako po ay isang domestic helper o OFW na kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Riyadh, Saudi Arabia. So ngayon ay March 3, 2024. So naka-jacket pa ako guys kasi malamig pa rin dito. So ngayon, magsi 6:30 na ng umaga dito sa Riyadh. So kakatapos ko lang mag-prepare ng baon ng alaga ko. So, alas 7 kasi umaalis na sila. So, dapat 6 a.m. nandun ako sa loob. Magpe-prepare ng baon nila kasama yung amo kong babae. At mag-aalmusal na rin yung mga alaga ko. So, yun yung ginagawa ko tuwing umaga. So, by the way, mag-share na naman ako sa inyo ngayon ng isang topic na maaaring makatulong. Lalong-lalo na sa mga first time. Sasagutin ko lang yung mga comments ni Kabayan. Nagtanong kasi sila sa previous ko na video about sa kasama ko dito sa amo ko, kung may kasama ako or wala. So, sasagutin ko isa-isa tungkol sa PGH at marami pang iba. So, hindi ko kayo masagot isa-isa. Gagawan ko na lang ng video kapag hindi ako busy. So, ngayon, sa video na ito ay sasagutin ko yung mga tanong na na-screenshot ko. So, sa mga previous ko kasi na video, yung ibang na-screenshot ko ay hindi ko na-save. So, na-delete ko siya at hindi ko na siya naalala. So, nakalimutan ko na kung ano yung mga tanong nila. So, pagpasensyahan nyo na dahil pina-priority ko yung aking trabaho kasi naka-kontrata ako dito for 2 years. So, yun yung pina-priority ko. Yung pag-upload ko ay bihira lang dahil busy rin ako at mahirap din kasi mag-edit. So, mahirap din mag-upload, magawa ng video. Marami tayong mga ginagawa araw-araw. Lalo na ngayon, magra-Ramadan na. So, gumagawa na ako ng sambusa. So, ngayon kasing March yung Ramadan dito. Starting March, sabi ng amo ko babae, 11 daw. So, yun yung start ng Ramadan. So, pag Ramadan kasi, medyo busy na. Kaya hindi tayo nakaka-upload araw-araw ng video. So, pagpasensyahan nyo na guys, sana naintindihan nyo rin yung sitwasyon ko. At maraming salamat sa inyong suporta sa pag-subscribe, sa panonood, sa pag-like at pag-comment nyo sa aking mga video. So, yun yung mga topic na sasagutin ko ngayon. Yun yung mga topic na isi-share ko sa inyo. Kung may kasama ba ako dito sa amo ko. So, dito sa amo ko, wala akong kasama. Ako lang mag-isa. 4 lang kasi sila lahat, 2 anak, 2 babae, 9 at saka 13 yung edad nila, tapos yung mga amo ko. So, 2 lang yung anak nila, yung bahay nila is 3rd floor. Hindi siya masyadong malaki. Di tulad sa ibang bahay na dito na sobrang laki. So, tamang-tama lang, yun yung ginagawa ko araw-araw, lilinisan ko, tutulong ako sa amo ko magluluto. Minsan ako din nagluluto, pero yung mga basic lang kasi yung pagluluto nila dito is iba. Yung Arabic din nila dito, iba rin sa nalalaman ko kasi galing ako sa Kuwait, sa Qatar at saka sa Bahrain. So yung Arabic nila dito may pagkakaiba. So i-share ko lang yung kunting Arabic. Yung Arabic kasi nila dito kapag sinasabi mo na hati dakil, yun. Lalagay mo sa loob. Sa Kuwait yun, Kuwait na Arabic naman yun, hati dakil. So, ilalagay sa loob. Dito naman, hati juwa. Juwa yung loob nila. So, may pagkakaiba ng konti yung Arabic nila dito kaysa Kuwait na Arabic. Kaya, minsan, hindi kami magkakaintindihan ng amo ko. Minsan, inaano na lang niya yung, kumbaga, tuturo na lang niya sa akin kung ano yung ibig sabihin nun. Kasi minsan, hindi ko rin maintindihan yung Arabic nila. So, bawat pala lugar, dito sa Middle East, bawat lugar, may kanya-kanyang salita. Parehas lang sila lahat Arabic, pero may kunting pagkakaiba. So, yun yung mga experience ko dito sa amo ko ngayon. So, wala akong kasama kabayan. Nasagot ko na to dati sa previous ko na video nung nagpunta kami dun sa Desierto na yung naging kasama ko sa Desierto is
kasambahay yun ng kapatid ng amo ko at magulang. So yun yung nakasama ko dati kasi iniwan ako dun sa bahay ng magulang ng amo ko kasi nagbakasyon sila more than 1 week, siguro mga 10 days yun. Nagbakasyon sila at iniwan ako dun sa bahay ng magulang ng amo kong babae. So, nagkasama kami nung kasambahay doon, gumawa kami ng mahamol dahil inutusan siya ng alaga niya na gumawa ng mahamol. So, yun yung naging experience ko rin doon. Kasi minsan, pinapaturuan ako na magluto kasi siguro pag tumagal-tagal na ako dito, magluluto na rin ako. So, pare-parehas lang naman yung mga pagkain nila pero iba-iba lang yung procedure na ginagawa. So, yun kabayan ang sagot ko sa tanong mo. Sana nasatisfied ka. Wala akong kasama dito, ako lang mag-isa. At yung trabaho ko dito, cleaning, iron, nagluluto ako paminsan-minsan at washing. Yun yung naging trabaho ko dito. Kung ano yung nakalagay sa kontrata, yun din yung naging trabaho ko dito sa amo ko ngayon. Maraming salamat sa comment mo kabayan. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea. Kuya, kumusta? Si Flor. Oh. Sorry si Flor sa bitik. Dahil ito kasi dito sa Saudi is bitik. Uy, ragiya. Watermelon sa English. Tapos, ano pa yung ibang Arabic nito? Abhab. Abhab. Ja. Tapos, bitik. Sa Saudi, bitik. Si Flor, may kwento siya. Dahil hindi daw na lesson to sa OWA or hindi na lecture sa OWA, inutusan siya ng amo niya na kunin ang bitik sa sasakyan, sa Sayara. Tapos, hanap siya ng pulgas ng aso. Bitik daw yan. Ayan si Flor. Nakakatawang kwento, buhay OFW. So, ito yung bitik. Ati bitik na lang gasing ka? Sino ba ang Arabic hadith? Hadith. Yeah. Ati bitik gasing ka? Yun. Yun ang experience ni Flor. Inakuha siya ng bitik, nanap na yung pulgas ng iro, wala daw, kaya hindi siya pumasok. Hindi ako umuha ng bagay. Bahala kayo dyan. Maghintay ko kung may lalaki. Kasi hinahanap niya ano yung bitik. Bitik! Next, isi-share ko sa inyo yung pagkuha ko ng info sheet. Related to sa comment ng kabayan. Nad Mendoza, shout out sa inyo. Salamat sa mga comment niyo. So, kumuha ako sa DMW, sa Ortigas, sa Blas F. Opley Building, Ortigas Avenue, corner EDSA, Mandaluyong City. So, ito yung info sheet ko na kinuha sa Ortigas or sa DMW. So, nakasulat dito, Republic of the Philippines, Department of Migrant Workers, Blas F. Opley Building, Ortigas Avenue, corner EDSA, Mandaluyong City. Overseas Filipino Worker, OFW, or information sheet. So, nakasulat dito yung pangalan ko, birth date ko, OFW type, land base, passport number, OEC number, agency ko dati, Max International Placement Incorporation, yung agency ko dati. Principal employer, so yung principal employer ko is Oasis Manpower, yun yung agency ko sa Bahrain dati. So direct employer, nakasulat dito yung pangalan ng amo ko dati, position, housemaid, job site, sa Bahrain ako dati, salary, 150 Bahrain dinar per month. Contract duration, 24 months. Date process, 9/8/2021.
date deployment 9/17/2021. So, POAA Office, POAA Ortigas, Processing Unit E-Services. So, ito yung info sheet ko na kinuha kasi kailangan for processing of employment purpose only ang nakasulat dito. So, kinuha ko to sa DMW at pumunta lang ako doon sa DMW, pumasok ako sa loob, hindi ako nakipag-transact sa Pixars kasi may mag-aalok sa atin sa labas. Ma'am, online sa pagkuha ng information sheet, pagkuha ng NBI. So, isinama ko na lang siya sa pagkuha ko ng NBI pero hindi ako nakipag-transact sa mga Pixars kasi may mga bayad yun. Hihingian kanila ng bayad. Sila yung gagawa or ibubuk kanila online pero hihingian kanila ng bayad. Kaya mas maganda at ang dapat talaga natin gawin ay pumasok tayo sa loob ng DMW. Diretso lang tayo doon. Kung hindi natin alam, magtanong tayo sa guard. May guard naman doon sa labas. So, pwede tayong magtanong kung saan banda ang kumuha ng information sheet, kung saan banda kumuha ng OEC, kung saan banda kumuha ng NBI or magbayad ka ba sa OWA. Kasi isang lang yun. Isang lugar, pinagsama-sama na para hindi ka malito. So, sa baba lang yun, dire-diretso ka lang. Tapos, tanong mo lang doon sa guard kung saan banda, i-assist ka naman ng guard, tuturuan ka naman. So, kumuha kami. 2 beses ako bumalik sa DMW kasi sinamahan ko yung isang kaibigan ko na Muslim kasi hindi niya alam kung paano pumunta ng Ortigas or DMW. So, sinamahan ko siya. Pero nung una, kumuha ako nitong info sheet. Ako lang mag-isa. Pumunta ako doon. Tapos, nagbigay lang ako ng valid ID. Yun yung pinakita ko. Tapos, in-interview ako ng isang staff doon. Siya na yung nagko-computer. Siya na yung nag-aasikaso. Tapos, nag-antay lang kami saglit. Tinawag na lang kami. Tapos, binigay na tong OEC. Wala siyang bayad. Ang ipinasa ko lang, sa natatandaan ko, is yung valid ID ko. Yun yung ipinasa ko doon. So, sana nakatulong ka bayan at nakakuha ka ng idea. Ang gagawin mo lang, dumiretso ka lang doon sa loob ng DMW. Doon din ako kumuha ng NBI, pero sa NBI, na-hit kasi ako, kaya bumalik pa ako doon. At nagbayad ako ng mahigit 200. Kasi, na-hit ako at yung nila sa akin through online, binayaran ko yun, kaya nagbayad ako ng mahigit 200. Personal ko na pera yun, hindi yun sagot ng agency. Kasi kahit pamasahe ko, hindi sagot ng agency, personal ko na pera. Kaya kailangan, pag doon tayo kumuha sa Ortigas ng NBI, kailangan din nating magdala ng extra na pera kasi may babayaran tayo doon. Pero sa pagkuha nitong info sheet, wala akong binayaran kahit piso. So, yun kabayan yung sagot ko sa tanong mo. Sana nakatulong ako sa'yo at nakakuha ka ng idea. So, next naman, sasagutin ko yung tanong ni kabayan. Nag-comment kasi siya sa previous ko din na video about naman sa mga bahay dyan sa Bahrain. So, isi-share ko sa iyo kabayan yung naging experience ko. Ang bahay ng amo ko dati sa Bahrain ay maliit lang. Kasi, pa lang sila, mga bata pa lang yung amo ko, maliliit pa lang yung anak nila, at hindi pa sila matagal ikinasal. So kapag hindi ang mga amo natin ay bagong kasal pa lang or hindi pa matagal ikinasal, ang mga bahay niyan is maliliit. Maraming bahay sa Bahrain na maliliit, mga apartment or di kaya nakatira sila sa mga magulang nila. So, maliit lang, flat lang. Yung bahay ng naging amo ko dati is flat lang siya. Kasi 3 silang magkakapatid, naghati-hati sa space ng bahay ng magulang nila. So,
Sa amo ko, flat lang siya. May 2 kwarto, isang CR sa loob, at maliit na kusina, maliit na sala, at may kunting playground. Yun yung bahay ng amo ko dati dyan sa Bahrain. Kapag matanda na yung amo natin dyan sa Bahrain, expect mo na malalaki yung bahay. Pero hindi katulad dito sa Saudi Arabia at sa Kuwait. Sa Kuwait talaga, Qatar, malalaki talaga yung mga bahay dyan. Pero sa Bahrain, maliliit lang yung mga bahay. Mayroon ding mga malalaking bahay, mayroon ding mga subdivision na malalaki or village, malalaki rin konti. Pero hindi lahat ng amo ay malalaki yung bahay. Kapag ang amo ay bagong kasal pa lang, mga bata pa, maliit lang yung bahay niyan. Pero kapag ang amo mo ay matanda na, expect mo na malaki yung bahay na madadatnan mo sa Bahrain. Maganda ang lugar na Bahrain. Maraming mga Pilipino, gaya ng nasabi ko sa inyo sa mga previous ko na video. At hindi siya tulad dito sa Saudi na mahigpit pa rin. So, sa Bahrain, open country. So, yun yung na-experience ko at sagot ko sa tanong mo, kabayan. Sana na-satisfy ka at na-explain ko ng maayos ang pagsagot ko sa tanong mo. Ganun lang, kabayan. Pag matanda na yung amo mo, expect mo na malaki yung bahay. Pero pag bata pa lang yung amo mo, bagong kasal pa lang sila, maliit lang yung bahay niyan. Gaya din dito sa Saudi Arabia, pero dito sa Saudi Arabia, karamihan kasi malalaki yung bahay. So, yun yung sagot ko sa tanong mo, kabayan. Thank you sa comment mo. At next naman na tanong ni kabayan, nag-comment siya sa previous ko na video about naman sa PGH. Kasi hindi siya nakapagbayad on time. At nung nagbayad na siya, marami na siyang binayaran na interest. So, lumaki yung utang niya. Kasi hindi siya nakakapagbayad dahil nung time na yun, wala raw siyang trabaho at COVID noon. So, nung magbabayad na siya, nagpapadala na siya, mabot na ng 100,000 yung utang niya sa PGH. So, ganun, kabayan. Kasi may interest sila na 2,200 kapag hindi ka nakapagbayad on time. Yung utang mo lalong lumaki, lalong lalaki kapag hindi mo siya binayaran on time. Kasi ang interest nila 1.3, yun yung na-search ko. Kasi may nagtanong dati about sa interest. So, may interest sila na 1.3 at kung hindi ka pa magbabayad ng on time, yung bangko magpipinalty yan ng 2,200 at yung PGH magcha-charge din sila. Kaya kapag siya binayaran ng on time, lalong lalaki yung utang mo sa PGH. Kaya kailangan kapag mangutang ka sa PGH, make sure na on time mo siyang mabayaran. Kasi mag-a-advance payment yan sila eh. Kaya yung sasahurin mo, magtatabi ka na para sa next na naman na buwan, makapagbayad ka sa kanila on time. Kailangan mo talagang i-make sure na mabayaran sila on time dahil dubli-dubli na yung patong. Imbis na maliit lang yung utang mo, kapag hindi mo siya binayaran ng on time, lalaki yung utang mo. Tulad ni kabayan na naging 100,000 dahil hindi niya nabayaran ng on time dahil nawalan siya ng trabaho dahil nga sa COVID. So make sure talaga na makapagbayad tayo on time kapag may utang tayo sa PGH. Yun yung kailangan talaga nating pagsikapan na mabayaran natin yung utang natin kahit wala nang matira sa atin. Kailangan natin mabayaran on time yung ating utang sa PGH dahil lulubo yung ating utang or lalaki yung ating utang sa kanila. Tutulad ko nung last month, hindi ko kasi na-send agad yung
na nagbayad kasi ako sa kanila, GCash, online ako nagbayad sa kanila at hindi ko na-send yung resibo. So, nag-message na sila at sinabi na may penalty na raw ako. So, hindi kasi nila na asikaso agad kasi hindi nila alam na nakapagbayad ako sa kanila. Advance payment ako last month at ngayong buwan na to. So, hindi ko rin naman kasi alam na kung saan isi-send yung aking payment. At na-send ko siya doon sa staff, yung nag-assist sa akin. Sabi niya, magdiretso daw ako sa accounting staff. So, wala na akong time na mag-search pa at natakot din ako baka kasi ma-scam or baka ma-send ko sa mali kasi madaming scammer. So, isinend ko siya doon sa staff. Sabi ko na lang na ano lang to sir, for documentation purposes only. So, buti na lang na na-send ko sa kanya yung resibo. At na-forward ko din doon sa pamilya ko kasi doon tumawag yung staff ng PGH. Kasi iniwan ko yung SIM card ko sa Pilipinas. Doon tumawag yung staff ng PGH at ang sabi na update sa aking payments dahil nag-interest na yung aking loan. Sinend ko din yung aking resibo sa kanila. So, buti na lang hindi ako natuloy na pinaltihan kasi ang sabi nila dapat daw isinend ko agad. So, hindi ko naman kasi alam dahil na-busy din ako. Hindi ko na din kasi alam kung kanino ko isasend kasi yung isang account ko sa Facebook ay hindi ko na ma-open dito sa bago kong cellphone. Yun yung nangyari. Pero, sabi naman ng PGH kapag magbayad ako ulit, isasend ko na sa kanila kasi magpipinalty na ako kapag hindi ko agad na-send yung aking resibo na katunayan na nagbayad na ako. So, yun, isinend ko na at advance payment ako. Kailangan kapag mag-loan tayo sa PGH, sisikapin natin na maka-advance payment tayo. So, yan yung sagot ko sa mga tanong nyo. Maraming salamat sa inyong pag-comment. At maraming salamat sa inyong panonood sa aking mga video. At huwag kalimutang pindutin ang like kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic. Mag-comment na rin kayo kung ano pa yung mga question nyo about this topic. Any comments, any suggestion, kung ano yung mga tanong nyo, sisikapin kong masagot yan. At paki-share nyo na rin para makatulong ako sa iba at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong suporta. Thank you for watching and God bless sa ating lahat.